Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong mga videos no na re-reactan natin. Ito ay pinasa sa akin nung nag-check ako ng inbox ko. Unahin natin to. Medyo late na rin ako dito eh. Ito yung regarding do sa national anthem daw na ginawang parang ah, ni-remix. Tapos sinasayawan nila no. So play natin to. Ngayon, kung tatanungin niyo, mali ba yung ano, maling-mali, 'di ba? Siyempre magkakaroon ng palusot 'yan na hindi binibigyan lang namin ng bagong flavor or ginagawa lang naming mas interesting para sa mga kabataan, 'di ba? Justify nila 'yan eh. Kahit pa sabihin mong mali. Kaya lang, meron kasi tayong rules na sinusunod. Nakalagay naman sa ano 'yan eh, nakalagay naman sa batas 'yan eh. Ngayon, sinearch ko, ano ba yung nakalagay sa Republic Act number 8491. Ito yung mga napansin ko, na feeling ko, nilabag nila. Nakalagay dito, oh, how to play or perform the anthem. Dito pa lang nakalagay, the anthem must be played according to the original musical arrangement and composition of Julian Felipe. 'Di ba? Hindi, when you say arrangement ba, paano? Alam naman na natin yun eh, no? So, dito pa lang, ano na sila. Tapos yung tempo may standard. Hindi ako masyadong familiar sa music ha. Pero yung mga maalam, yung pag, di ba yung tempo, ito yung bilis. Tama ba ako? Pakicorrect na lang ako ha. Which is lively, marching pace, not slower or faster. Eh yung ano, mabilis eh. Yung kanilang ginawa eh. It is only played for public, official, or formal ceremonies. When sung, it must done with fervor and feeling. Diba? If played on a piano or other instruments, the same strict adherence to the official arrangement is required. So yan ang nakalagay. Mukhang yaring-yari sila doon kung bibigyan sila ng pansin. When played, everyone must stand at attention. The civilians must place their right palm over their left chest, over the heart daw. Yung ganyan, at first note daw. I-skip natin ano. The anthem cannot be used for amusement, recreation, or entertainment purposes. Diba? Ang violation nun, ranging from 5,000 to 20,000 or imprisonment for up to 1 year. So yun ang sinasabi. Pagka naimbestigahan sila, yari sila. Well, magdadahilan naman yung mga yan eh. Baka sasabihin lang naman nila, hindi, gusto lang namin. Hindi naman na, sa point of view nila, hindi naman nila binabastos, di ba? Pero ang main na pinag-uusapan natin dito kasi, meron kasing nasusulat na pamamaraan kung paano siya i-perform. Kasi baka iniisip nyo ordinaryong kanta yan. For example, no, yung kanta ni Freddie Aguilar na Anak, merong rock version, merong ano, hindi naman nakakabastos yun, parang tribute pa nga yun eh. Kaya lang dito sa particular na kanta kasi na to, meron tayo sinusunod talaga na rules. Lalo na nakasulat pa sa constitution yun. Na kapag ka hindi mo sinunod yon, may kaparusahan na katapat. 'Di ba?
Kaya kahit pa sabihin nyo na hindi, ginawa namin yung sincere naman kami sa pamamaraan namin paggalang. Di ba kadalasan yun yung dahilan? Kaya lang, hindi yung pamamaraan yung pinag-uusapan. Meron nga tayong sinusunod na standard. Di ba? Yun ang dapat sundin. Yung standard na yun. Hindi yung pamamaraan na gusto nyo. So, okay na tayo. Next na issue. Itong issue na to kay Doc Ron na naman. Medyo napikon kasi ako dito kasi galing din ako sa Ace Hardware eh. At alam ko yung sinasabi niya. So, pakinggan natin si Doc Ron, May nginangal-ngal na naman na kung tutuusin, ewan ko, pakinggan na lang muna natin. Nagpabili lang ako ng AVR. Oo. Pambira, nagpabili lang ako ng AVR. AVR lang, 500 watts. Dito sa Legazpi SM, sa isang hardware dyan sa loob. Pambira, tinatanong pa, ano ba ilalagay ninyo? Pakailan mo! 500 watts lang kailangan ko na may saksakan ng 110. Tatanong, ba't sir kasi kailangan na malaman kung ilalagay nyo? Pakailan ninyo, bakit ang tingin nyo? Terorista ako? Ano gagamitin ko sa bomba yan? AVR lang yan? Kasi Doc Ron ganito. Alam mo, first Kasi Doc Ron, tandaan mo, yung mga nagbebenta doon, mga may alam tungkol doon sa binibenta nila. May mga training yun eh, yung mga sales assistant doon. Hindi, yun ang difference niya sa, kasi affiliate ng SM ang Ace Hardware, di ba? Merong affiliate ng, katulad ng Toy Kingdom, meron sa Watsons, yung mga taga Watsons naman, alam na alam nun ang tungkol sa gamot. Yung sa Ace Hardware, nagtitraining kasi yon tungkol sa ganyan. Now, kaya tinatanong kasi kung ano yung ikakabit. 500 watts kasi yung binibili. Tinatanong para ma-make sure lang, obviously nag-utos ka eh. Inutusan ka eh. 'Di ba? Mini-make sure lang na swak yun doon sa paggagamitan mo. 'Di ba? Ayaw lang kasi namin mangyari na pagkabili mo, hindi pala sapat, tapos ibabalik mo kinabukasan. Sometimes ganito yan eh. Merong bibili na ganitong wattage, tapos hindi pala kaya, ibabalik. It's either sabog na yung fuse ng ABR, or dahil hindi, minsan kami pa nasisisi, hindi nyo kami binigyan ng tamang, Yan ay tulong sa inyo kung bakit tinatanong kung anong ilalagay. Kasi syempre, unang-una, let's say alam na alam mo, 500 watts talaga, yun ang gusto kong bilhin eh. Hindi naman kasi lahat ay kasing talino mo din. 'Di ba? Let's say alam na alam mo yung binibili mo. Hindi naman lahat ng bumibili doon ay kasing talino. Mini-make sure lang kasi para at least kahit papaano, hindi nababalik yung customer pag may problema. Huwag mo masamain yun. Yung tinatanong, hindi yung pinag-iisapan dahil kasi sometimes, bibili ng 500 watts. Tapos, gagamitin pala sa mas malakas na appliances. 'Di ba? Parang, halimbawa, may appliances na ginagamit yung kapitbahay mo. Ginagamit ko sa, let's say sa aircon ko, 500 watts eh. Aircon eh. Ngayon, gagayahin mo din. Di 500 watts din ang bibiling ko. Hindi nyo naiintindihan, magkaiba yung horsepower ng aircon ng kapitbahay mo sa kapitbahay nyo. Or sometimes, mas maganda yung mas malaki yung bibilihin mo kaysa saktuhan lang sa pangangailangan mo. Let's say, gagamitin mo yung ABR, gagamitin mo sa computer, may iba pa palang isasaksak. Hindi lang yung computer. Parang yun eh. Parang customer service namin yun sa'yo. Huwag mo masamain yun. Now, kung nag-give in yung inutusan mo na bilhin yung sinasuggest ng ang pagalitan mo, yung inutusan mo. Hindi dapat sinabi mo 500 kasi may reason kung bakit nadala sa explanation yung pinabili mo eh.
'di ba? Baka mamaya yung inutusan mong bumili ng ABR, inabsorb yung ano, yung suggestion ng sales assistant. Nanggaling po ako sa Ace Hardware, hindi ko sinasabi na kasi baka mamaya iniisip nyo kaya nagsasuggest para mas makabenta, hindi. Ang iniiwasan namin yung magkamali din ng customer dahil kuryente yan eh. Kami din ang puputukan pagka nagkamali. Let's say kung gagamitin sa malakas na appliances, ay advisean ka talaga na magkaroon ka ng kahit konting allowance na mas mataas. First time ko naka-encounter na ganito na bumibili lang ako ng AVR at kukwestiyonin paano ba ilalagay ninyo. Ano? Security risk? Hindi naiintindihan ano. Masyado siyang pilosopo. Kayong mga tindero sa hardware, please naman, pag binibilan kayo, bentahan nyo naman, huwag kayong pala desisyon. Hindi kayo ang kliyente. Kami No! Kayo pa rin naman ang nagdidesisyon yan eh. Ang nagdesisyon yung inutusan mo na sundin yung ano, suggestion yung ginagawa ng sales personnel. ang namimili, hindi kayo ang bibili. Hindi man kayo magbabayad niyan eh. Pakialam nyo ba? First time ko lang, I've been practicing here since 2015. Bumibili ako ng AVR since 2015. Ngayon lang ako na-question, ano ba ilalagay ninyo? Tantado, pakialam mo ba? Di ba, 500 watts lang ng AVR ang kailangan ko. Ito binigay sa staff ko. O, di ba? Stop mo yung bumili, hindi ikaw. Tangina, 1.5 yung binigay. May reason kasi yan eh. Kaya ganyan eh. 1,500 watts. Sabi ko 500 watts lang. Pinilit pa rin talaga gusto niya. Tarantado talaga. Ayun o. Babalik ako ngayon ng SM. Hindi ako naniniwala na pinilit yan. Kaya lang, ito ang problema, no? Kapag binalik mo yan, ibabalik mo yan, hindi na i-refund yan. Ang kapanahunan ko, ganon. Kasi in good condition mo nakuha. Pero depende pa rin sa ano, depende pa rin sa manager yun, ano. Pero hindi na i-refund yan. Ang mangyayari, bibigyan ka ng credit memo. Kung magkano mo nabili yan, palitan mo na lang ng item na aabot sa ganyan. 'Di ba? Nabubuisit ako. Tarantado yung nagbenta nito. Sinabi ko 500 watts lang eh. Ngayon babalik pa akong SM para i-refund to. Tarantado to. Kasi ngayon mamaya, pakita ko sa inyo. So nandito kami sa Customer Help Desk, Consumer Welfare Desk. Diyos ko, nagdaruson pa kung ba't daw yun ang binibigay nila. Sabi ko, alam niyo pangangailangan namin. Alam talaga nila yon. Kung masusumahin mo, baka nga mas alam nila yung tungkol dyan eh. Hindi naman magsasuggest yun kung hindi nila alam eh. Ang piniprevent kasi doon, yung magkamali ka ng bili. Balik nyo na lang. Kung hindi nyo kaya benta, balik nyo na lang. Kaya sa naman ganito pinapahirapan nyo kami. May pasyente pa akong titignan. So for obvious reason, hindi ko sila pwede i-video, no? Pero syempre, ang tagal na, naghihintay kami dito. Hindi ko alam kung nasa sila nagpunta. Sabi ko, refund na lang yung pera. Kung hindi na kaya magbigay ng 500 watts, refund na lang yung pera. Kasi ang tagal. Naghihintay ako, may pasyente pa ako. Diyos ko itong abaryang ginawa Bawal, Diyos ko, kanina pa kami dito. Nawala hindi ka talaga makakapagpa-refund dyan. Ewan ko kung paano gagawa ng paraan yan, ano. Baka mag-aambagan yung mga tao. na yung mga tao. Hindi ko na alam kung nasan sila. Hindi ko alam kung i-refund kami o papalitan. Credit memo ang ano. Wala sila. Customer Credit service, memo customer ibibigay. welfare. Kaya bang welfare pinakatupag dito? Customer ba talaga? Ang ina kanina pa. Kanina pa kami dito. Ano, hindi na ako magpapasyente. Antayin na kami sa Ace Hardware. So ito na nga. Umalis na ako sa Ace Hardware kasi papa-approve pa daw nila yung refund. Nagmamaneho daw yung mag-refund. Tado. Alam nyo ba, sabi ko, alam nyo ba opening ng clinic ngayon sa Legazpi? Tapos gagawin niyo sa amin to. Sinabi ko naman, may pasyente ako dahil sa abalang ginawa ninyo, ibig sabihin papasyente ako. Ang ina, naghihintay kami ng refund. Baka ang nangyari kasi walang stock. Kasi siguro papapalitan niya ng 500 watts, di ba? Siguro walang stock, kaya ang binigay yung 1.5. Kaya lang, ang may problema doon, yung inutusan mo, hindi yung store. Feeling ko nag-suggest ng alternative yung ano eh, yung store eh. Kinagat nung ano mo, hindi kasalanan ng store yun. Nag-suggest. 'Di ba?
pa lang ibibigay. Sana binigay nila agad. Cash naman ang binayad eh. Yan ang Ace Hardware yan. Never again, motherfuckers. Never again. Ace Hardware, Legazpi, SM. Never again. Ina, grabing abalang ginawa niyo sa amin. Sinabi, 500 Mahirap talaga mag-refund yan eh. Kahit ako sumugsatan. watts lang, binigyan nyo ng 1,500 para mas makabenta kayo. Fucking Ace Hardware. Tell me, man. Pantado talaga eh. Mukhang ang problema nito, ano eh, baka illegal ka niyan, boy. Ang laki ng abalang ginawa ninyo. Laking katarataduhan to. Totoo lang. Tapos yung kanina, yung staff pa, sinasabi, hindi sir, kasi ano eh, pinapaliwanag namin sa inyo kung ano yung tingin namin tama. Sa ano, mas marunong ka sa custom yan. Alam Oo, totoo talaga. Ina-explain naman sa'yo. Kaya nga lang ito ha, kung hindi ko i-reject mo yung explanation, sana nag-refuse bilhin yung, o tinawagan ka muna nung staff mo na inutusan mong bumili dyan. Kumagat kasi kayo men eh. Di ba? Tingin ko walang problema kasi kayo ang may final decision ng bibili, kayo pa rin. mo yung tama para sa akin? Mas marunong ka pa sa customer? Pantado. Alam mo yun? Mag-aarason lang, wala pa sa lugar eh. Di ba customers always right sana? Talaga naman tama ako kasi alam ko naman yung bibilin ko. Pinipilit niya. Ito dapat ang bilin mo. Wala kang pakialam doon sa pinipilit mo ibibenta sa akin. Kaya sabi ko sa'yo, 500 watts lang kailangan ko, hindi 1,500. Pinipilit niyang pinipilit. Pantado talaga. Laking katarataduhan. Laking abalang ginawa. Opening pa naman ng clinic ngayon. Stupid motherfuckers. Stupid bitches. Pinoy motherfuckers. Fucking assholes in the Siguro, ang nakikita ko dito, kaya galit na galit yung ganyan, limitado lang siguro yung budget niya. Dahil kung tutuusin, mas pabor sa'yo yun, mas malaki wattage eh. Well, pero siguro dahil limitado ang budget mo, kasi hindi ko kung money is no object or kung sa mas pagandahan, pabor nga na binigay sa'yo 1.5 eh. Ang masama, kung halimbawa, 500 watts ang kailangan mo, ang binigay sa'yo mas mababa. 'Di ba? Kasi nasa stop mo rin talaga yung pagkukulang eh. Kung ako lang yung tatanungin ha. fucking Legazpi. Mabait ng mga tao dito pero yung mga kupal na yan, tangina talaga. Ang laking katarantaduhan. Nagpapasukan ng mga pasyente ko. Dahil sa Ace Hardware na yan. Diyos mio, look what happened to us. Fucking Ace Hardware, SM Legazpi. Ang dami naging sa pasyente Tapos yung mga Ace Hardware, 500 watts ang pinibibili ko eh. Ginawang 1,500 para makabenta. Pantado talaga. So, nakaraos din kami sa first day namin dito sa Legazpi. Pambirang Ace Hardware yan na pinahirapan kami ngayong araw na to, opening pa naman namin. Pambira, 500 watts lang binibili ko. Binigay 1,500 watts na ABR. Tapos lagi na sinasabi, ayaw namin maging liable dyan. Just in case may nangyari, pag nasira yan, ayaw namin kaming responsible. Di mo kasi sabihin kung kung ano yung gagamitin mong appliances or just sa ABR. Ano ba yung gagamitin mo kasi? Para malaman din namin yung kung talagang gusto ko lang bentahan o hindi. Yan eh, puro ganun sinasabi. Sabi ko, ako ang customer, binibili ko lang naman 500 watts. Alam ba hindi nyo naintindihan? Hindi sir, kasi paliwanag namin sa inyo, kasi kailangan talaga yan, 3 times ng ganito, ganyan. Oo, totoo yun. Kailangan 3 times yung naalala ko, totoo yun. Kasi may surge pa yun eh. Kailangan talaga may alaw, hindi pwede saktuhan. Alam mo ba kung anong isasaksak ko? Ayun nga tinatanong namin, sir, kung anong isasaksak nyo. Pakialam mo, di ba? I've been buying this AVR since 2015. Ginagamit ko sa same na mga gamit since 2015. Wala akong nagiging problema. Ano nga yun? Kailangan malaman din kasi isasaksak mo kasi para malinaw. Kasi mamaya, pagka nabitin, maninisi ka uli. Ayaw mo namang sabihin, ano ba yung isasaksak kasi dyan? Anong equipment yon?
Wala nagtatanong sa akin kasi ano ba isasaksak mo? Kayo lang dyan sa SM Legazpi Ace Hardware ang pakialamero. Diyos mio, para man napakalaki responsibilidad kapag nakabili kami ng 500 watts sa inyo at pinipilit nyo pa rin yung 1,500 watts na yan. Kasi nga hindi lang ikaw yung customer na ano na pagsisilbihan ng ganyan. May mga past experience na kasi ikaw siguro alam mo yung binibili mo. Pero at the end of the day kasi may mga customer na ang sinisisi yung binilhan nila. Yun lang yung piniprevent doon. Mini-make sure lang at hindi naman masama yun. Mukhang nakikita ko na yung main problem nito. Sa ginawa ninyo, inabarayan nyo kami, imbis na makapag-open kami ng tama, pinapunta nyo pa ako ng SM Legazpi. Ano, kahuli-hulihan, mag-refund kayo. Ni sorry, wala nga kami nabig sa inyo, hindi nga nag-sorry eh. Tantado. Alam nyo yun, you need to, I think you need to rehash your customer service training, Ace Hardware, SM Legazpi. Ang sama ng ang sama ng customer service nyo dyan. Imagine mo ipipilit sa customer, sasabihan pa ako anong lalaki. Kasi sir sinasabi namin sa inyo kung ano yung tama. I'm like, what the fuck? Ano ibig sabihin, mali ako? Ano, customer is always wrong? Tantado. I mean, ang labo ng Ace Hardware na yan. Yan ang pinaka-worst experience ko sa Ace Hardware, yung SM Legazpi na yan. Nakabili ako ng isa, pumunta ako sa handyman, mas naging okay ang experience ko. Sa handyman sa may Ayala. Doon ako nagpunta. Walang explanation, tinesting lang kung gumagana, and then that's it. I paid for it, tapos. Nakabili ako ng 500 watts. Ace Hardware, SM Legazpi, hell no, I ain't coming back to that place again. Feeling ko ganito yung nangyari, no? Medyo nakukuha ko siya ng konti. Ang nangyari yan, siguro walang stock ng 500 watts. Tapos, sinail stock yung staff niya na mas maganda 1.5 para sure na sure. Ang nangyari, pumayag yung staff niya nang hindi tumatawag sa kanya. Now, nung nag-agree yung staff niya, hindi siya pumayag, pinapabalik niya. Tapos ang sisisihin niya, bakit binentahan ng feeling ko ganun yung nangyari. Kasi unang-una, selective siya sa kinikwento niya eh. Hindi niya ikwento yung buo kung ano ba yung gagamitin niya. Kasi ganito, ang nakita ko senaryo dyan, pumunta yung staff niya, pabili nga po ng 500 watts na ABR. Ay, wala po kaming available eh. Ano po bang gagamitin nyo doon? Siguro naisabi ng ng staff niya, hindi gagamitin po sa parang machine. Meron kami dito 1.5. Mas maganda yon para iwas overload. Siguro na sales stock ng ganun, pumayag din yung staff. Ngayon, yung kung totoo walang bearing eh. Nagkaka-bearing siguro dahil limitado siguro ang budget mo. Kasi hindi naman nakakasama yun eh, kung 1.5 na ABR yung bibilhin eh. Di ba? Nakakasama ba yun? May allowance nga eh. Totoo yung sinabi na times 3 kailangan para pag nag-surge yun, kaya nung ABR. Ewan ko dito kay Doc Ron. Well, may intindihan ko siya kung wala na siyang pera. Pero I'm so sure, hindi niya naman i-admit na limitado ang budget niya. Ngayon, kung hindi limitado ang budget mo, so anong problema kung 1.5 yun nabili mo? Di ba? Hindi kasi natin alam yung kabuuan ng kwento. Meron siya mga bagay na hindi sinasabi din. Ang sinasabi niya lang, 500 ang binibili niya, walang 1.5 ang binigay, yun lang. Pero medyo nakakapa ako nga, katulad ng sinabi ko kanina, nakakapa ako, walang stock siguro ng 500 watts. Kaya, nag-suggest ng 1.5, kinagat naman ng staff niya. Diba? Sila rin na may problema. Para sa akin, kung may aawayin siya, ang awayin niya dapat yung staff niya, hindi yung Ace Hardware. Ngayon, doon sa refund kasi, yung bakit ang tagal ng refund,
Ganun kasi talaga eh. Kasi naipasok na kasi yung pera sa system. Pero dapat yung inoperan ka ng credit memo na parang voucher yon, yung halaga ng ABR na binili mo, pwede mong ipalit sa kahit anong item nila doon. Yung refund itself mismo, ano eh, mahirap yun eh. Kasi sa judgment ko, ano, hindi naman ako nagiging bias, walang pagkukulang yung Ace Hardware eh. Nag-suggest lang sila, it so happen, tinanggap nung staff mo. 'Di ba? Puwera na lang kung halimbawa, niloko yung staff mo na pinabili sa isang bagay na hindi nyo talaga kailangan. 'Di ba? Yung hindi nyo magagamit, tapos pinabili sa inyo. 'Di ba? Anyway, ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.